Okay. Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang iyong programang God is Able na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-223-5675 at ang Globe number 0916-296-6620. Pwede rin tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Narito naman po kayo ulit sa God is Able. At ano nga ba ang God is Able? Ang God is Able po ay isang organisasyon na may puso para sa mga persons with disability. Hindi lang po ang mga taong may kapansanan, kundi pati po ang pamilya at ang mga caregivers, no? At kami po ay nagpapahalaga sa mga Christian churches ay na maging lighthouse po kami sa komunidad sa buhay ng mga PWD at pamilya nito. Ah, Meron din po kami mga gift of mobility na dumadaan sa simbahan at sila ay ang magiging daan upang maipamahagi ito sa mga PWDs who are in need of wheelchairs, crutches at mga canes, no? Ito ay hindi po namin direct binibigay, pero we partner with churches, no, para makilala rin nila ang Panginoon. Kasi marami pong mga people with disability today hindi po nakakarating sa mga simbahan dahil wala silang um, mga wheelchairs at walang mga crutches, no. So ito po yung aming mga pinamimigay. So ito po ang pinakamagandang regalo na matatanggap nila, makilala nila ang Panginoon. So ngayon ang umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, kung saan man kayo nakikinig, no? Ang guest po natin ay si Edith Fowler. Actually, kagabi ko lang po siya na-meet. Pero sa tagal-tagal ng aming pag-uusap, parang ang tagal na namin magkakilala. And na-discover ko rin, nalaman ko rin sa kanya na siya pala ay isa rin palang ina na may anak na may disability, no? Si Edith Fowler, dati pong Edith De Cafe Fowler, um, newly married, mabuhay ang bagong kasal. Salamat po. Ang kanyang anak po ay si Elijah ay merong kondisyon na tinatawag na hydrocephalus, no? So malalaman natin sa kanya kung ano nga ba ang mga sintomas nito at paano ano ba ang mga nakita niya dito sa kanyang anak, no? Dalawa po ang anak niya, yung isa si Jamie, ang kanyang panganay. So welcome Edith. Thank you so much for having me here. I appreciate it po. So Edith, tell us more about yourself. What do you do? Um, I just I just resigned from my work as a restaurant manager in Pasig. I've been with the company for close to 14 years, working for a family who owns the business. This is also an events place. The restaurant's name is Cali Preciosa, Seafood ng Palutuan. Tapos, right now po, my husband passed away a year and a half ago. And I prayed a lot to the Lord if I could be married again to serve Him in the rest of my life po. So I met Glenn Fowler. We just got married last January 15. Right now, we are trying to equip ourselves attending to CCF Main under Pastoral Care Ministry po. Kay Pastor Van Alcaraz and Pastor Joey Batumbaka. Wonderful, wonderful Edith, no? Apo. Okay, thank you. Wonderful that you are serving the Lord with your husband dito at nagpapatrain kayo na maging uh, counselors maybe, no? Dito sa pastoral care. I'm also part of the pastoral care, no? So welcome, welcome.
So, Thank you. Edith, yung inyong anak na si Elijah, na kwento mo kagabi, no, na siya ay may hydrocephalus, no? Can you tell us more about paano mo nalaman na siya ay merong hydrocephalus? Um, Kasi po when I was conceiving Elijah, most of the days, I feel something wrong in my tummy. I think, and I presume there is something wrong with the baby. So when I gave birth to him, he was suffering from jaundice. So all yellow po, parang all yellow siya. So I have to leave him sa hospital. And then according to the OBGYN, I was on CS, cesarean section when I gave birth to Elijah. And the doctor told me to hire to get a neonatologist for him because he was yellow. So when Elijah stayed in the hospital for 2 weeks, and then when I got him home, I was surprised one day when I'm giving him a bath. He has his, I saw his eyes all white, turning his eyes downward, and then all white. I didn't know that it was seizure. So I phoned the neonatologist right away and told her, Doktora, yung anak ko po puti lahat ng mata. Pinaliliguan ko. Ha? Nagulat po siya. Sabi niya, dalhin mo siya sa pinakamalapit na pwedeng magpa-cranial ultrasound. So yung pala seizure na yon. And nung lumabas nga po na dilated ang kanyang a part of his parang sa brain po, sabi ni doktora, dalin mo siya sa PCMC and hanapin mo si Dr. Nubla. He's my good friend. He's a neurosurgeon. Pumunta po kami sa PCMC. Pagdating doon, sabi ni Dr. Nubla, hindi pwedeng patagalin ito. Kailangan siya operahan kasi lalaki ng lalaki yung ulo niya. Kasi hydrocephalus. Hindi ma-drain yung water po sa urinary part niya. Dito daw mag-form ng water. Parang ganun po. So, naoperahan si Elijah po when he was probably few months old lang. Nilagyan ng shunt underneath his skin. Tapos doon po nagde-drain yung water sa kanya. Na-avoid po namin yung paglaki ng ulo ng anak ko. Kaya napakabuti ng Panginoon. Walang trace talaga ng hydrocep ang anak ko. Napakabuti niya ng Panginoon. And hindi po kami prepared financially during that time na he would undergo the surgery kasi mahal yung shunting po, Mamalu. Alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon. Libre po lahat. Pati yung surgeon, yung surgeon pala, mahina doon ng 200,000 pesos na fee, professional fee. Napakabuti ng Panginoon. Lahat inayos ng Lord. Iyak lang ako ng iyak sa Panginoon na, Panginoon, di ko yata ito kaya. Parang di ko kaya itong ibigay na ako. And when Elijah had his surgery, sabi ng doktor, hindi siya makakalakad. Malaki ang possibility na hindi siya makakalakad. Hindi makakakain ng maayos. Liquid lang siya. And nagulat po kami. Naglalakad siya, ni-rehab si Elijah. And for few months, ni-rehab siya sa PCMC, Philippine Children's Hospital Medical Center. Nakalakad po siya and nakakain siya. God is so good. Oo, praise God talaga, no? Wala po talagang imposible when He gives us a trials, no? Pag dumaan tayo sa mga pagsubok, nandyan din naman ang kanyang tulong, no? Amen. Parang kung babalikan natin yung John 9:3, 'di ba? Bakit pinanganak yung isang lalaki bulag? It's to display his mighty work. So, pag merong trials, it's opportunities for God to display his mighty works, no? Ang Amen. ganda, it's nakaka-amaze lang kung paano rin siya nag-provide para dun sa
When nung nakilala ko si Elijah kahapon, walang trace nga. It's amazing kasi pag sinabi nating hydrocephalus, sila yung malalaki ang ulo, no? And Opo. dahil nga yung tubig doon pumupunta. Pero naagapan ninyo, Edith, Opo, by the grace of mo siyang God. nadala para ma-drain. And siguro yung iba siguro kaya hindi rin nila naagapan dahil sabi mo nga napaka-expensive yung stent na yan. Opo. Yung Oo. pong shunting na yon, yung shunt na yon, mahal pala yon. And then after 13 years, nag-shorten po yung shunt niya, matangkad na siya, and nag-malfunction po, mamalo. Kaya he has to undergo another surgery po. Pinalitan po yung, nag-replacement po ng shunt si Elijah. And when he came out from the operating room, I gave him an instruction na just put your thumbs up na okay ka with the Lord ha, okay. Yun po. Tapos, Elijah is playing guitar sa church sa Cavite, sa Meadowood Christian Fellowship. Doon ako nagwa-wonder sa Lord. Short-lived daw si Elijah. Hindi po, nasa Lord lahat talaga. Yes. And right now, he's into photography po. Hindi siya nakagraduate, pero ng schooling niya, pero mabait ang Panginoon talaga. Ini-equip siya po. Ngayon may lab siya for picture, photography po. Ayun po. Kaya yun ang kanyang ano ngayon po. Pinagkakakitaan ng konti. Praise God, praise God. No? So praise God, no, yung ang daming blessing talaga na minsan akala natin ang blessing lang is kailangan magaling sa eskwelahan, kailangan magaling sa sports, pero yung anak mo despite meron siyang hydrocephalus, may talent din binigay ang Panginoon sa kanya. Pero balikan natin nung growing up siya nung bata pa siya. Ano yung experience niya nung nagsuschooling siya? Nakaka-keep up ba siya with school? Nabubuli ba siya? Ano mo yung mga challenges na naranasan mo nung growing up years niya nung bata pa siya? Opo. When he was growing up, kasi po wala siyang peripheral view. Itong side na to, ito lang po yung may vision niya. So yung mga classmates niya, nahahawi niya na gano'n. Akala ng classmates, rude yung anak ko. Pero hindi siya nakakakita. Mm. So, paano niyo po in-explain yon sa mga klase? Sinabi niyo ba sa teacher? Opo. Kaya nasabi ng teacher sa mga bata na Elijah has disability, bear with him. Yun po. And yung kanyang condition po na na meron siya, did it affect him intellectually, socially? Ano ba ang epekto sa kanya? Nakaka-keep up ba siya with classmates? Uh, Opo. Opo, Mamalu. Nagulat din ako kasi sabi ng doktor, magtataka po kayo, yung anak nyo napakatalino. Akala natin may hydrocep, dead end na for them. Ang talino po siya, Mamalu. Hindi siya nakagraduate, pero siya yung parang secretary ko. Hindi ako, ano po I don't know a lot of things sa technology. Siya po yung, Mama, let me guide you. Ganun siya, English speaking siya. He's good in the computers. Puro miracles po. Binigay ng Lord sa akin para kay Elijah. Nakakatuwa, no? And I'm sure itong tears mo, it's tears of joy, no? Opo. Yung mahirap pero si Lord nagre-reward, no? Pagka minahal natin ang ating mga anak na may special needs, may reward ang Panginoon. And it's Amen. I'm sure it's what you're feeling right now, no? Na nawi-witness natin yung miracles niya. Kaya nga, di ba sabi sa John 9:3, i-display niya yung mighty works niya. So, yan. Sa buhay ni Elijah, sa kwento mo, hindi namin nakita pero narinig na rin namin ngayon yung miracle na ginagawa ng Panginoon through him. So, nabanggit mo ngayon so may labang experience na nabully siya. Hindi naman inisang classmate niya dahil hinahawi niyang ganon. Hindi naman siya,
Many times po, Mamalu, hindi siya naiintindihan ng mga bata eh. Mm. Kaya nakakaawa kasi. Hindi nila naiintindihan yung anak ko. Walang paningin dito sa tabi. Hindi niya nakikita yung sides niya. Ito na. So, meron bang time na nasaktan siya, sinaktan siya dahil doon? Meron po. May neighbor kami na nabubuli. Akala niya mayabang si Elijah. Sinuntok niya si Elijah. Mm. Kasi hindi nga nila naintindihan eh. No? Yeah. But how about sa eskwelahan po ba, um, nakaka-keep up naman siya like assignments, on time siya, nakaka-submit siya, wala Wala naman. po. Ano po siya, hindi siya talaga he doesn't like studying. He likes studying, he likes reading. Pero yung paces niya po, hindi niya makomplete. Kasi ano po siya sa School of Tomorrow na affiliate na school. So, paces sila po. Hmm. So, hindi siya, inspired to answer. Kasi, mahina po yung grip niya. Cannot write. Physically rin affected din siya physically. Opo. Or how about socially, kamusta po siya socially? How is he with friends? Mabarkada ba siya? Tanggap ba siya ng mga barkada niya? Is he one of them? Or hirap siya to relate with people? Um, he has good friends po. Uh, in fact, ngayon, sila pa yung pumupunta sa bahay. And they're professionals. Nagugulat ako. Uh, they would drop by for him. And, they would invite him to a birthday party, mga weddings, take pictures, ganon. They love my son. When my husband passed away last 2023, I was surprised there were 12 Altis cars outside of the funeral homes kasi they're all Elijah's friends. They were there. Kasi yung club nila, Altis Club, siya yung nagpipicture-picture. Wala po siyang kotse, wala siyang Altis Club, Altis, pero nagpipicture-picture. Kinuha siya ng isang friend niya na engineer. Sabi, Elijah, picture-picture ka na lang sa amin para kasali ka namin sa group. Sila rin yung naglalab sa kanya eh, mga friend. And I know everything is from the Lord. Nakaka-touch naman, Edith, yung kwento mo, no, na for somebody na, who has a disability and yet he is well loved by friends. Opo, Nakaka-touch yun na sa funeral, biglang meron 12 cars na opo, darating ng opo. kaibigan nila. Mas marami pa sa kaibigan ninyo. Totoo po. That's amazing. Yan nga yung John 9:3 natin, yung mga miracles talaga na ginawa. So, let's talk about yung kanyang photography. Last night, nakita ko nga siya eh. He was taking pictures. Nakaka-conscious kasi he was always taking pictures. And then, nag-aral ba siya ng photography? Hindi po, hindi po. Isa pa yung miracle from the Lord na basta na lang siya nagsabi sa akin, Mama, parang gusto ko mag-take pictures. And natutuwa ako kasi sabi ng friend ko sa workplace namin na photographer, official photographer siya. Ang ganda ng focus ni Elijah. Sabi, sana isama mo siya lagi sa amin. Sabi gano'n. Nakakatuwa nga po talaga. Everything from the Lord. Even yung pag-play ng guitar, bass guitar player siya sa praise and worship namin sa Meadowwood Christian Fellowship. Nakakatuwa. Nagpi-play siya ng Hindi, nagtuturo pa po siya. hindi rin siya nag-aral ng Hindi guitar. rin po. Hindi rin po. Ang talaga gift ng Lord, no? Ang talent talaga. Yan nga, John 9:3 story. That's a John 9:3 story. Yeah. And yung pagpo-photography ba niya, sabi niyo, nagiging business niya, nagiging negosyo niya. Ngayon po, opo, in love siya sa photography and he earns a little lang naman po.
Kasi he doesn't charge eh. Basta if you need, you have an event in the family, ganon. So, Pwede self-taught siya. Just po call siya. him. Tapos, love gift lang. Wala siyang po. Baka self-taught, hindi kaya siya nag-aral through online. Yung sarili lang niya nag-aaral online. Maybe he just equipped himself, by himself. He learned it out of reading. He Ah, likes reading po. He's good in English. Modesty aside, he's good in English. Yung husband ko nga po, lagi sila, they're the ones talking most of the time. Elijah and my husband. Sila yung nag-uusap kasi nga, he's an American. And Glenn, my husband, he would always talk to his stepdad. Opo. So siguro nga no kasi ngayon everything's being taught. I mean we learn everything now through online eh. Hindi na Opo. kailangan mag-hire pa or mag-join pa. Lahat natututunan na sa internet no. So that's an advantage for him no na discover niya yung kanyang talent sa photography. Opo. So alam niya yung mga rule of the thirds, alam niya paano yung mga features ng kanyang camera, alam niya. Mm. Opo. Nakakatuwa naman. Praise God. So, what other activities? So, nagigitar siya. So, itong nagigitar siya, so nagpa-practice po siya kasama ng mga sa worship team. Opo. Opo, nagpa-practice sila every Saturday. Pero for now, nag-stop po siya eh, kasi nag-move kami sa CCF po. I've been attending CCF for more than 10 years, pero attendee lang ako kasi nag-work po ako. So, Mhm. sabi ko, para may magmo-monitor sa kanya, dinala ko siya sa MCF, sa Meadowood Christian Fellowship. Mhm. Kaya dun siya, when he was 15, I think, or 16 years old, doon po siya. Tapos doon siya nag-praise and worship team. Tapos, ngayon ko na lang siya nakakasama for 2 years now sa CCF po. Apo. Kumakanta rin ba si Elijah? Konti po. Konti po. So, now, you mentioned kasi na may kapatid siya, di ba? I met her yesterday, last night also, si Jamie, no? How is Jamie's relationship with Elijah? Uh, they're always discussing, arguing with each other. You know how brother and a sister. Pero after that, they would hug each other. Love you, ate. I love you too. Because many times Elijah would not listen to the sisters, so they would argue. And after that, they would hug each other. They love each other. Si Elijah po, kasama niyo po sa bahay. Single pa po siya. Apo. Apo. Single pa. Ilan taon na po si Elijah? 26 na po. 26 na. And does he have like, uh, mga crush, nanliligaw ba siya Wala po, ayaw niya. sa babae? Ayaw niya po eh. Pero may nagka-crush sa kanya, half Malaysian, half Filipina, neighbor namin. Ah, Eh, binibiro namin, siguro kasi hindi niya alam, PWD ka, tawa lang kami. pag you're so blessed no kasi considering na may hydrocephalus siya pero very normal ang features niya. Wala Opo, kang makikitang abnormality even sa shape ng ulo niya or sa size ng ulo. Wala wala po. praise God. Pakabuti ng Panginoon. Oo. Is there any instance or let's say incident na nakita mo talaga yung apart from yung the miracle na ginawa sa kanya, yung daily life niyo sa araw-araw, paano mo nakikita ang gawa ng Panginoon through him? Ano po eh, he helps me sa in things I need, like sa house po, I would just ask him to, itapon yung basura. Matik na yon, alam niya na yon, gagawin niya. Um, kasi si Elijah po, purang vision, tapos pati yung hearing niya po, may problema din. Kaya considered siya na, ano talaga po, disabled talaga na. Hindi siya dapat expect ka ng malaking task na ma-produce niya.
Hindi, at his own pacing talaga dapat na ano kay Elijah po. Ang treatment. Ganun. Ano Hindi pala ko siya, siya, visually and hearing impaired pa, no? Multiple ang disability niya. opo, opo. So perfect sa kanya yung photography, no? Pero hindi kaya siya nahihirapan kasi ang eyes naman niya focus paharap. So the Oh, photography is okay with him. kaya lang, it takes him a long time para ma-press niya. Yung matagal talaga po. You have to wait. And he cannot, he wants to find his own focus talaga. He would run there, he would run here. He cannot be contained in one area right away. Nag-a-adjust siguro siya sa mata niya. Mm. Siguro pag katingin siya doon, hindi niya makuha maganda, lilipat siya sa kabila. May ganun po siya. So did he have any kind of operation naman? That's connected with the hydrocephalus, ano? Kaya Opo. Yung shunting niya, opo. so dapat regular siya nagpapatingin sa ophthalmologist ba? Sa neuro po. A neuro. Neurologist, opo. And how about Ah, hearing? opo, 6 months ago, I was advised na lagyan na siya ng hearing aid po. So We're working on that na how po. did you know na may hearing impairment siya? Kasi nagre-reklamo si Jamie, Ma, si Elijah, hindi sumusunod. Tinatawag ko, tagal-tagal, tumingin. Pinatingnan ko po, ganun nga. Mm. And when he was 5 years old noon, ma'am, nanonood siya ng TV, ang lapit ng mata niya sa TV. Pinatignan ko, kailangan niya mag-glasses. Talagang prism po yung glasses niya. Mhm. May prism. So, ganun pala, ano, ang hydrocephalus because it's in the head, no? It affects your eyesight and it also affects your hearing. Pero Opo, sa voice naman, wala naman. Sa wala. yes, wala naman siyang disability sa pagsasalita. Wala naman po. So, Edith, what do you think is ano? When you think about it, no, nakwento mo, you also had, struggles also, with your marriage and all that, and then you have a son with disability. How did that make you feel? Hindi ka ba nagtampo sa Panginoon? Anong iniisip ninyo no, nung nalaman yung ganyan pa ang kondisyon ng anak niyo? I questioned God a lot of times. And po, I would question the Lord kasi I practically grew up in Sunday school, in an evangelical church, choir ako, DVBS, Sunday school teacher for the kids, sa ladies, nung nag-asawa na ako. So many times I would really question the Lord, Lord, para sa akin po ba to? Para, para hindi lang po ito bagyo, ipo-ipo na. I mean, ganun po. And ano naman kayo sinagot ng Panginoon? Ano naman what do you think yung reason niya? Bakit inalaw ng Panginoon sa iyo to? Ano yung tingin niyo yung purpose ng To bata? persevere talaga po. To persevere and to grow more like Christ talaga. Christ-likeness po. Yung may compassion for other people. Kaya ako, I don't stop sharing the gospel of salvation kahit sa daan, sa palengke, basta na-prompt ako ng Holy Spirit, I share kasi yung compassion yung binigay ng Lord yun sa akin po. To be more understanding, to be more loving, ganun po. Tama po yan, no? Talaga ang mga lahat ng magulang siguro, I would think na talagang matututunan talaga natin yung to love unconditionally, to persevere, to be patient, no? At saka marami pong talaga tinuturo ang Panginoon sa atin through our children. Kaya nga sila ang ating sanctification, di ba? Sanctification. Kaya we see them as a blessing, no, not a Amen. burden. These children, people with disability, they are not a burden. Mahirap, hindi ko inaano yan, talagang mahirap. Pero when you see it from God's perspective, at pag natutunan na natin silang tanggapin, na gift sila ng Panginoon sa atin, it becomes easier, no? Biglang na lang, luluwag talaga yung ating, anong ma-share niyo po dito sa ating, Edith, sa ating mga listeners ngayon,
ano yung tinuro sa'yo ng Panginoon pa apart from, persevering and patience and love? Oo. Kasi si Elijah po napapagalitan ko noon eh. Kasi working ako, hirap ako, may marital problem ako. So napapagalitan ko siya. And dapat pala, mas lalo tayong umunawa. I mean, tingnan natin yung pagpalitin natin. Ako kaya yung gano'n. Di Mm-mm. rin, di rin siya masaya. Di ba hindi ka rin masaya? Lagi natin iisipin yung saan nanggagaling yung tao. Saan siya nanggagaling? Ba't ginagawa yung ganon? Yung, mas lalo akong nakakaunawa ngayon, mami, sa mga tao. Ba't ako pinahiya? Ba't ako tinurn down? Bakit kaya? Mas nauunawaan natin ngayon kasi may dinaanan po ako na experience na nagturo sa akin para maging mas loving ako, mas kalmado ako. Ganun po. Ang ganda, May, no? Ang ganda kasi minsan isipin lang natin mga magulang na tayo lang yung natuto from our children. Pero yung sinabi mo, yung natutunan natin ngayon, na ipapass on natin sa iba. oh, Ang ganda ng sinabi nyo eh. Kasi dahil natuto kang magmahal ng unconditional love, minsan ang mindset natin sa anak lang natin, yung unconditional love. Pero with what you mentioned today, uh, I'm learning also from you, no, na yung natutunan mo palang pagmamahal na yan, dapat i-relate mo rin yan sa ibang tao. Yung oh, pag-uunawa, no? Yung understanding, yung patience mo kay Elijah, yun din yung patience na ibibigay mo dun sa mga tao. amen. So, Amen po. Opo. ganda, Edith, no? So, ano pa yung, tingin mo, ano yung pangarap mo para sa kanya? Now that he's 26, no? Syempre, uh, hindi naman tayo laging nandito for them, di ba? So yung pangarap mo para kay Elijah, ang hinihingi sa Panginoon para sa kanya. Ano po siya, gusto ko maging more of Christ siya, less of Him. Talagang maglingkod siya sa Panginoon. Minsan naaagaw siya ng enemy eh. Like, wala na siya sa praise and worship. Um, Nasa photography siya. Sabi ko, baka mawala ang camera mo, ha? Sabi ko, binibiro ko siya. Baka mawala na rin yung love mo for photography kasi hindi mo na nilalove si Lord more than sa basta ano yung photography, anak, ha? Kaya sabi, opo mama, hindi po mama. Hindi, yun. Nakikinig naman po. Mm. Kasi I want him to be more in the church sa activities po kesa sa photography niya. Kasi sobrang daming miracle sa buhay niya. Short-lived nga po siya. And yet, 26 na siya. Oh. Diyan pa siya sa tabi ko. And yung si Jamie at saka si Efren, yung son-in-law ko, would always uh, play with me, tease me with basta buhay siya. Kasi may ganun akong lagi sinasabi. Ma, si Elijah, sasabihin ng ate, basta buhay siya. Mm. Laging sinasabi ng mag-asawa, si Efren, tsaka si, basta buhay siya. Tatawa ng kami. Kasi basta buhay si Elijah po. And I want to see him serving the Lord. Wala siyang gustong mag-family po eh. Ayaw niya. Ayaw niya. So, sa kwento mo yan, ang may pumasok sa isip ko na with people with disability, there is zero expectation. Oh, No? oh, Nagpapasalamat lang tayo sa Panginoon for every day na sila ay gumigising, may na-accomplish sila. Minsan, minsan simple lang yung nagawa nila pero natututo tayo magpasalamat sa Panginoon for that small effort na nagawa nila. No? opo. So 100% Natututo ako ng, and zero expectations. opo. Nagiging more patient ako. Na-appreciate ko siya. Natututo ako sa kanya. Para nga pong iron siya, iron ako, let's sharpen each other. Parang gano'n.
Natututo ako. Tsaka pinapagalitan ko siya, niyayakap ko. Sorry na nga eh. Binibiro ko siya. Tapos, napaka-forgiving ni Elijah. Napaka-forgiving. Mama, wala na yun. Tapos na yun, mama. Ganun siya. Yeah. Nabanggit mo kanina na mahilig siya magbasa. Nabasa na ba niya ang Bible? Opo, magaling siya sa Bible, ma'am. Dami niyang alam na story, nakakatuwa. Kasi paces po sila, di ba, ang School of Tomorrow is, ano eh, sa Jesus Flag Academy ko po siya in-enroll noon. And at the end of every page, every page, may mga laging may biblical passages eh. Kaya na-retain sa kanya po yun eh. So, nakaka-memorize siya ng mga Bible verses. Opo, opo. Pati stories, pati pag may Bible quiz, nakakasagot, nagugulat ka ako. Nakakatuwa naman na si Elijah, ang daming nalalaman tungkol sa Bible. Kasi it's sad, no? It's a reality na maraming tao can pray and pray, pero does not read the Bible, no? Pero siya, nakaka-memorize pa. And does he, minister to somebody? Nakaka-disciple ba siya ng iba? Nasi-share ba niya ang gospel sa ibang tao? Opo. Meron kaming neighbor, best friend niya, mula bata pa sila, na-share niya, dinala niya sa church. Ngayon buong family Christian. Oh, wow. Engineer na siya ngayon sa Cebu Pacific. Tapos, bata pa sila, magkaibigan na sila po. Tapos si Elijah, pag umuwi ako sa bahay sa Cavite, kasi I stay here sa Pasig po, sa work ko, pag uwi ko sa bahay, nagdi-devotion kami. He plays the guitar. We would read the Bible po, let us say, 3 chapters or 4 chapters, ganun po. Kaya nakaka-relate siya sa story sa Bible po, nakakatuwa. Nasasagot pa niya minsan, nagko-question ako, Elijah, ano nga ba yung, yung passage na about, ay, sa John yun, ganun, ganun. Wow, Yun. nakaka-bless naman, Edith. Opo, Nakaka-bless. Maraming magulang na ayan ang pangarap nila na ang mga anak nila magbasa ng Bible, mag-join ng worship, mag-ministry sa church, di ba? Pero itong anak mo na may disability, totoo po. siya yung, parang siya yung umaano lahat ng pangarap mo. Siya yung, ang tawag doon, nagpo-fulfill ng iyong pangarap. Nakakatuwa. Ah, how is he in church naman? Is he, um, ano ba siya, nag-greeter ba siya apart from worship? Ano pa ibang duties na ginagawa sa church? Ano po siya, gusto niya na siya sa media, sa taas po, what's that? Yung sa Tech. tech, apo. And what does he do there? Ah, katabi lang po siya ng nanonood lang siya, gano'n. He wants to learn yung paano ng audiovisual po. Galing, galing. So, Edith, um, if the Lord will ask you right now, what do you want for your son? What do you want for your son? Apart from, of course, yung sinabi mo nga na, that he will be loving God. Ano yung Maalis sana yung, dreams mo pa? Dreams mo. if the Lord will ask me now what I want for Elijah, I would say, Lord, sana alisin na yung siya. Mm. Baka pwede po alisin na yung siya. Tawa ako kay Elijah po pag natutulog. Kay suicide lang siya. Ganun po ba yon? Pagka may shunt, isang side lang pwedeng matulog? Minsan nakarest siya na gano'n. Pero most of the time, nakikita ko siya parang sa side siya na gano'n. Naawa ako bilang nanay. Yeah. So, we pray for healing Opo. ng kanyang condition. So, bago tayo, malapit na tayo magtapos, Edith, no? Para sa ating mga listeners dito, anong encouragement mo masasabi para sa kanila? If there baka meron
baka meron tayong mga viewers or listeners na baka nagsususpecha rin na baka may hydrocephalus din ng kanilang anak or may hearing impairment or um, meron din yung may problem din sa kanyang peripheral. Anong ma-encouragement mabigay mo sa mga magulang? Um, be more in prayer po, be much in prayer na para mag-guide tayo ng God anong dapat gawin sa batang ito. Huwag natin sila ikahiya. Kung malaki na yung ulo, ganun talaga po eh. May tinuturo ang God eh. May itinutuwid ang God sa akin, sa asawa ko. Ginagamit yung anak ko eh. I have to be sensitive sa word ng God. Ba't nagkakaroon yung sitwasyon? And I have to be more loving sa kanya kasi di niya kaya eh. Di siya makakita, di siya makarinig ng maayos. Hindi ko siya dapat bigyan ng task na zero expectation talaga sabi niyo nga po. Kasi day by day, struggle din siya eh. Pag napapagalitan ko nga, naawa ko, tanong ko nga sa kanya, nininervyos ka ba pag pinapagalitan kita? Sabi niya, minsan, siya yakapin ako. Sweet siya sa akin, sweet po siya. So, mahalin natin sila na parang normal din. Huwag natin sila ikakahiya. Kasi, yun ang binigay ng Lord. Eh. Ginagamit sila ng Lord para sa atin din. Para sa akin po. Marami ako natutunan kay Elijah. Edith, yung sabi mo na marami siyang hindi kayang gawin. Pero yesterday, last night, umuwi siya mag-isa. Nag-commute Opo, siya. opo, How opo. did he do that? By faith lang kami lagi magnanay po. Iniwan ko siya sa Meadowood Christian Church. Si Sister Bing, ni Chris Sunny, na good friend ko. Sabi, bahala na po kay Elijah. Kasi pag Sunday, nagko-commute lang po siya eh. So, napakabait naman ng aking mga ka-churchmate doon, Sister Bing and Brother Sunny. Tatanungin nila, o may pamasahe ka ba? Mayroon po. Ine-explain nila sa mga youth na may disability si Elijah ha. Kaya huwag kayong magalit pag nagaganon niya kayo. Ine-explain ni Sister Bing hanggang sa na mahal na rin siya ng youth. Natanggap siya as somebody with disability talaga. Praise God, no? Praise God for the community of believers, no? Na Opo, amen. talagang bibigyan tayo ng Panginoon ng taong makakatulong natin sa pagpapalaki ng ating mga anak, no? Opo. Um, kung meron po kung nakikinig ngayon, na kakapasok lang po sa radyo, si Edith po ay isang ina na may anak na may hydrocephalus. And ang sharing nga niya is hindi po burden ang kanyang anak, kundi po a blessing at marami Amen. siyang nan. So bago tayo magtapos, Edith, baka you want to pray for our listeners, mga magulang na maybe nahihirapan sila. Maybe hindi nila nafe-feel yung joy na nafe-feel mo na sa pagiging ina kay Elijah. Pag-pray niyo po siya ngayon. Sila ngayon. Panginoon, um, kami po yung malapit sa inyo sa oras na ito upang humingi po ng basbas ninyo, ng tulong ninyo para sa mga kapatid namin, sa mga nanay, na mayroon ding mga anak na katulad ni Elijah May, inflicted with hydrocephalus, Panginoon. Panginoon, ang panalangin namin, ang dalangin namin para sa mga nanay na ito ay tulungan niyo po silang magkaroon pa ng maraming pagmamahal, pangunawa, patience para sa kanilang anak na may hydrocephalus din. At makita kanila sa bawat kilos ng anak nila na sila ay ginagamit mo para magkaroon pa sila ng more love, more patience, more gentleness, Lord, perseverance, mag-bear ng fruits, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Be with the nanay, Lord, mga nanay, tulungan niyo po sila at yung mga anak ng hydrocephalus tulad ko. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. Amen. Amen. At kung
kayo po ay nakikinig at maybe hindi kayo nakaka-relate na bakit ganon, bakit si Edith, masaya siya, tears of joy yung ano niya, paano nga ba? And the only way really, it's really very hard, no? Mahirap talaga magkaroon ng mag-alaga ng isang taong may disability. Marami tayong hinaharap ng mga pagsubok, pero with Christ, we can do everything, di ba? At, Amen. dahil sa Panginoong Jesus, lahat na bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, harapin lahat yan. At kung kayo po ay nakikinig at gusto niyo rin makaranas ng joy na yan, na gusto niyo makaranas ang presensya ng Panginoong Jesus, sabayan niyo lang po ako sa dasal na ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat, Lord, na kayo po ang our ever-present help na sa hinaharap po namin mga problema sa pagpapalaki ng mga taong may disability. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo kami para um, matanggap namin sila at matuto kaming magmahal at maging magpasensya. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami po ay nauubusan ng pasensya. Pag Yes. kami po ay, pag napapagbuntungan po namin sila ng aming galit, ng aming mga frustrations, Lord, forgive us of our sins. And Lord Jesus, gusto po namin kayong makilala at magkaroon ng relasyon sa inyo. So, Panginoong Jesus, iniimbitahan ko po kayo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso at dito po kayong manirahan. Baguhin niyo po ako, Lord, at makita ko po yung blessing na sinasabi ni Edith. Kung paano po, Lord, makikita ko na lahat ng kabutihan through my child, that I will not see him or her as a burden, Lord, but as a blessing, that you will fulfill your purpose, Lord, through this child. Thank you, God, at ako po ang pinili ninyo maging ina at tatay sa batang ito. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So natatapos na naman po ang uh, isang oras ng pakikinig dito po sa programang God is Able, serbisyong PWD. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Kami po ang programang God is Able, laan at katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWD. Ako po si Malu Tiongson Ortiz, from disability to possibility. God bless everyone.